Magandang araw! Narito ang mga balita mula sa UPLB. UPLB SESAM nakipagpulong sa Vietnam National University in Agriculture para sa joint research. UPLB constituents wagi sa iba't ibang larangan. 12 uri ng kamote na may health-boosting properties na tukoy sa isang proyekto ng UPLB at DOST. Nagpulong ang UPLB School of Environmental Science and Management o SESAM at ang Vietnam National University in Agriculture noong August 11 para pag-usapan ng isang academic and research collaboration. Isinagawa ang pagpupulong sa Hanoi, Vietnam bilang bahagi ng International Conference on Environmental Education in Southeast Asia na may temang Futures Thinking in Southeast Asia, Environmental Education Matters. Layunin ng naturang conference na payabungin pa ang environment education, partikular sa Timog Silangang Asya. Muling ipinakita ng UPLB ang husay nito sa iba't ibang larangan sa loob at labas ng akademya. Ilang kawani ng UPLB ang kinilala ng Civil Service Commission, National Capital Region o CSC-NCR nitong August 14. Ginawaran ng CSC Pag-asa Regional Award sina University Health Service Deputy Director Dr. Myla Lourdes Avena at Forestry Development Center Administrative Assistant Conrado Serrano. Kinilala rin ng CSC ang UPLB Corn for Food Nutrition Security Team na tumanggap ng Presidential Lingkod Bayan Regional Award para sa group category. Ang nasabing grupo ay binubuo nina Ain Cristina Beltran, Lorna Matanggihan at Marvin Obando ng Institute of Plant Breeding. Kasama rin nila sina Associate Professor Tonette Laude ng Institute of Crop Science at Associate Professor Clarissa Juanico ng Institute of Human Nutrition and Food. Samantala, pinakabagong miyembro naman ng Manunuri ng Pelikulang Pilipino o MPP, ang chair ng UPLB Department of Humanities na si Associate Professor Katrina Rostan. Kilala ang MPP sa pagkilala ng mga natatanging pelikulang gawang Pinoy sa pamamagitan ng gawad urian. Patuloy namang namayagpag ang UPLB sa labas ng bansa matapos nitong masungkit ang unang pwesto ng ASEAN Youth Social Journalism Contest sa Indonesia. Nakamit ng BS Forestry alumni na sina Abby Grace Bermejo at Cristel May Peñaflor ang ikatlong kampyonato para sa bansa sa nasabing kompetisyon. 12 uri ng high-yielding na kamote ang natukoy sa isang proyekto na pinangungunahan ng UPLB. Bukod sa maraming ani, mataas din ang mga natukoy na kamote sa beta-carotene at anthocyanin. Ang beta-carotene ay isang provitamin na ginagamit ng katawan upang makagawa ng vitamin A. Mahalaga ang vitamin A para mapanatili ang malinaw na paningin, malakas na resistensya at cell growth. Ang anthocyanin naman ay antioxidant na mahalaga upang labanan ang diabetes, cancer at sakit sa puso. Natuklasan ng mga uring ito ng kamote ng UPLB Research Team na pinangungunahan ni Antonio Lalusin ng Institute of Crop Science. Layo ng proyektong ito na pinondohan ng Department of Science and Technology o DOST na matugunan ng pangangailangan ng merkado sa kamote at mabawasan ng nutritional deficiency sa bansa. Karaniwang sangkap ang kamote sa harina, starch at animal feeds. At yan po ang mga nakalap naming balita ngayong linggo dito sa UPLB. Ako po si Jessa Arana, nag-uulat para sa UPLB Balita.